Thank you mga anak. Sana kayo magkakapatid, lagi kayo magkakasundo. Kung sino yung mayroon, Bigay. yung wala, Bigyan. wala talaga. Ang galing. Palakpakan niyo naman. Ladies and gentlemen, isa sa magbibigay sa iyo, Daddy Renato, panoorin mo to, ang iyong magandang apo, Ruwan. Naantok ako na. Kaya ayoko nabubusog eh. Naantok ako. Hindi mo na makikita. Kailangan nandun ka, Daddy. Hindi lahat ng laban ay totoo. May mga laban na tahimik. Mami, kakanta ba tayo ha? Ngunit sa tulong ng Naantok nga ako Panginoon eh. ay magtatagumpayan. Hindi na yung magpapakanta ng winner tayo sa'yo. Ha? Hindi na yung papakanta. Paano naman? Dahil tayo po ay live, iharap na lang po namin sa inyo para Daddy? Oo. Iharap na lang namin sa iyo para hindi ka na Napakantayan po saan tayo lang. Sige, inom pa more. Inom pa more, sakit later. Parehas tayo. Umiinom ka na ba ng ano ba yun? Amorxia? Lahat na may mga rayuma. Amorxia. Ayan na. No, Daddy. Hindi lahat ng laban ay nakikita. May mga laban na tahimik. Ngunit sa tulong ng Panginoon ay napagtatagumpayan. Isang buhay ang hinubog ng hirap, ngunit hindi kailanman inabang ng Diyos. Sa bawat pagkasa, may pagbawa, at sa bawat pangarap ay may pag-asa. Ang buhay ay naging inspirasyon dahil sa kanyang biyaya. Tutulog muna. Ang lahat ay naging posible. Antok na ako. Sa bawat lumang larawan, may kwentong tahimik na nagsasalita. Kwento ng isang buhay na hinubog ng hirap at pinatatag ng pagmamahal. May isang batang minsang iniwan ng ama at maagang naulila sa ina. Sa murang edad, natutunan niyang harapin ang mundo ng mag-isa. Sa gitna ng kakulangan, sa gitna ng katahimikan ng pagkawala, may isang batang nangako na hindi niya hahayaang maranasan ng magiging pamilya niya ang parehong hirap at sakit na kanyang naranasan. At sa bawat hakbang, may gabay na hindi nakikita. Isang lakas na hindi nauubos, isang pag-asang hindi nawawala. Lumaki siyang matatag, nakapagsapalaran sa bawat araw, dala ang pangarap na balang araw, siya ang gagawa ng pagbabago. Hindi man naging madali ang pag-aaral, hindi man natapos ang kolehiyo, ngunit hindi rin siya tumigil. Pinili niyang mangarap, pinili niyang lumaban. Sa tulong ng Panginoon, sinubukan ang kursong engineering, bumangon sa bawat pagkabigo at muling sumubok hanggang sa makamit ang lisensyang ang tagal niyang pinapangarap. Isang tagumpay na hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan nais niyang ibigay. At doon nagsimula ang mas malaking laban. 7 anak at isang mapagmahal na asawa. 8 dahilan para magpatuloy kahit pagod, kahit kapos, kahit minsan wala nang natitira. Madaling araw, nagtitinda ng pandesal, umaasang may uuwi sa hapag. Sa araw, nakatayo bilang security guard, tahimik na lumalaban para sa pamilya. Basta't may maitaguyod, basta't may maibigay.
Sa bawat hakbang ng mga anak papuntang paaralan, naroon ang kanyang sakripisyo. Sa bawat tagumpay na kanilang naabot, naroon ang kanyang tahimik na pagpupunyagi. Isang patunay ng lakas na nagmumula sa pananampalataya. Ang batang minsang naiwan, siya rin ang naging amang hindi kailanman nang iwan. Ang batang minsang nagkulang, siya rin nagsikap magbigay ng sapat. 65 taon nang lumipas. Taon ng laban, pagbangon, ng pagmamahal na hindi sumuko. Sa lahat ng ito, naroon ang kamay ng Diyos, ang nagbigay ng lakas noong siya'y nanghihina, ang nagpatatag noong siya'y sinusuko, at ang naghatid ng tagumpay sa bawat pangarap na kanyang pinanghawakan. At sa pagre-retiro, hindi ito ang pagtatapos ng kwento, kung hindi patunay na ang isang buhay na nagsimula sa hirap ay maaaring maging inspirasyon. Sa tulong ng Panginoon, ang isang batang minsang nagkulang ay naging ama na nagbigay ng lahat. Hindi siya nagsimula sa marami, pero sa tulong ng Panginoon, nakapagbigay siya ng higit pa sa sapat. At ang kanyang kwento ay mananatili sa bawat puso kanyang hinubog. Lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Filipos chapter 4 verse 13.